So yun, mega love shoutout po Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong. So ngayon po mga kababayan, meron lang po ako reaction video na kung saan ay hindi lang po isa, dalawang beses, tatlo, apat na beses po na tumira or bumanat itong si Vice Ganda kay Sara Duterte. No, ano nga ba ang rason? So, let me summarize anong reason. So, yun po kasi nangyari doon, no, na kung saan napasara po ang ABS-CBN. At naniniwala po ako na kaya po napapasara ang ABS-CBN dahil po ito kay Kibuloy, no? Si Kibuloy po kasi kung naalala ninyo noon, nagyabang ito sa kanyang programa, no, na ang sabi niya, alam mo, pina-stop ko talaga yung lindol. Nung na-stop yung lindol, dahil sa akin, kaya na-stop ang lindol. Ngayon, itong si Vice Ganda naman, sabi ni Vice Ganda, napakagaling mo pala. Napakayabang mo. Sige nga, ipa-stop mo nga yung probinsyano. Di ngayon, sumagot itong si Kibuloy. Sabi ni Kibuloy, kailan mo gusto, Vice? Baka hindi lang yung probinsyano ang mapa-stop ko. Baka pati yung network mo. Kailan mo gusto? Next month? Second month? Third month? Kailan mo gusto? Antayin mo lang, guys. Magantay ka lang. Yun nga ang nangyari. Siyempre, powerful itong si Kibuloy. Mga kadalagahan nga, nakakantot niya diba? Nabivirginan nga niya yung mga masisikip biruin mo, ang utos nga niya, liguin, kailangan yung shampoo, sing amoy ng lotion, tapos doon na. So, yun nga ang nangyari, bumulong itong tawag dito, Son of God, appointed Son of God kay Digong. Alam niyo naman po si Digong at si Kibuloy, magkadugtong bitukan yan so ngayon, itong si Kibuloy, bumulong siguro kay Digong, kapatid na Digs, hinamon ako nitong Vice Ganda na to. Sabi ni Digong, hindi po pwedeng ganyan. Kaibigan ko yan si Vice. Sabi ni Kibuloy, saan ka mamili? Kay Vice na walang binigay sa yung Rolex o sa akin na may helicopter na may private plane pa? Sabi niya, ba't hindi mo ipa-stop yan kapatid na Diggs? Pag hindi ka nasunod sa akin, wala kang pera. Di sumunod na ngayon si Digong. Ayun, pinasara ang ABS-CBN. So doon na nag-alboroto ang tawag dito, doon na nag-alboroto yung si Vice Ganda. Ngayon, bumira na. Sabi nga ni Vice Ganda dito, speaking of Vice Ganda, yung asawa kasi ni Vice Ganda na si Ayon, ay tumakbo itong kagawad sa Tarlac. Ang problema lang, umatras nga ito. So, ano nga ba ang rason kaya umatras? Ayon nga dito sa balita ng News 5, ay si Ayon daw umatras hindi naman sa dinidiktahan ni Vice. Actually, lahat naman sila may kanya-kanyang desisyon. Si Vice hindi naman nangingialam sa desisyon ni Ayon. Ngunit marami pa daw bagay na tuunan ng pansin ni Ayon kaysa sa pumasok siya sa politika, hindi pa siya masyadong maalam. At least si Ayon bago pa lang umamin na. Hindi katulad ng iba daw dyan na wala nang alam sa politika, magnakaw pa. So ito po, pakinggan nyo po. Ayan. Nilinaw ng habogable star na si Vice Ganda na wala siyang kinalaman sa pag-atras ng asawa niyang si Ayon Perez sa eleksyon. Sa panayam sa kanya ni OG Diaz, sinabi ni Meme Vice na nagbibigayan sila ng suggestion at opinion sa isa't isa. Pero hindi raw nila dinidiktahan ang desisyon ng bawat isa. Matatandaang nag-post recently si Ayon na hindi niya na itutuloy ang pagtakbo bilang konsihal sa Concepcion Tarlac. Marami pa raw siyang dapat paghandaan para sa posisyon. Kaming dalawa, we don't decide for each other. Hindi ako sasabihan ni Ayon na dapat ganito yung gawin ko. Hinahayaan namin yung isa't isa na promoseso ng mga bagay. So yung mga desisyon niya sa buhay, desisyon niya yun. So yun po, napanood nyo po mga kababayan na actually, much better nga yun na maaga pa lang si Ayon, inamin na niya na hindi niya gamay yung mga ganyan. Wala siyang masyadong alam pa pagdating sa politika, kaya inatras at binawi niya ang kanyang filing of candidacy. At least, si Ayon, inamin niya sa sarili niya na medyo hilaw pa siya, hindi katulad ng iba daw dyan, di umano, na nagiging ganito, nagiging mayor, naging congressman, naging gobernador, naging senador, naging naging presidente, naging vice president dahil lang sa pangalan, kaya nanalo. Pero pagdating sa serbisyo, nga
Pulpul. Walang kwenta. Kaya nga po mga kababayan, eto na nga, buti pa nga si Ayon na, sa totoo lang, buti pa itong si Ayon habang maaga pa. Kailangan pag-aralan muna ang politika. Itong si Pusit, Diyos mio Marimar, makikita mo may sugat sa liig. Tapos yung kabila, may sugat na naman, palipat-lipat yung piklat. O, tapos ngayon, nakikita ko na naman, isang linggong nakalipas, may pilay na naman. So, ganyan ba? Ang mga public servant ngayon, kapag makasuhan, kapag may problema, may issue, nagkakasakit. Di ba? Nako, ginoo ko po. Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, buti pa nga itong si Ayon, inamin niya sa sarili niya na medyo hilaw pa siya pagdating sa politika, kailangan niya munang pag-aralan at mas may mga bagay pa na kailangan pagtugunan niya ng pansin o pagtuunan niya ng pansin. May tanong ko lang sa inyo, si Inday Sara po ba? Si Inday Sara ba? Oo. Kaya ngayon, sa totoo lang mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Meron akong tanong sa inyo. Si Inday Sara ba para sa inyo? Magaling ba? Bilang Vice President, pwede na ba maging Presidente? Pasado na ba sa inyo? Kasi kung tatanungin ko kayo bilang Vice President si Sara at simula nung tinalaga siyang Secretary of Department of Education, wala po siyang ginawa. Kundi confidential fund. Oo. Tapos, biruin nyo mga kababayan, mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Tanong ko lang sa inyo, simula ba nung si Sara Duterte naging Vice President, meron bang proyekto? Ay, actually, meron namang proyekto si Sara. Yun ay sinasabi natin na ang libro. Libro. Ngayon, may tanong ko sa inyo mga kababayan, yung libro ba ni Sara, pag nabasa ba yun ng PWD na pilay, makakatakbo ba yung pilay? Pag nabasa, yung libro ba na proyekto ni Sara, pag nabasa ba ng bulag yan, lilinaw pa, magkakaroon ng mata? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ba yun ng lumpo, tatayo ba yung lumpo, tapos tatakbo? Pag nabasa yung libro, di ba hindi? Ito, real talk lang pag yung libro ba ni Sara na proyekto, pag nabasa ba yun ng mga bata na natutulog sa lansangan, magkakaroon ba silang bahay? Yung libro ba ni Sara, pag nabasa ba ng mga senior citizen, magkakaroon ba sila ng paracetamol, mipinamic, amoxicillin, penicillin, kung ano pang mga pinisil-pisil dyan? Di ba hindi rin? Kaya nga sabi ko sa inyo, much better itong si Ayon Perez sa totoo lang. Oo. Kasi si Ayon at least alam niya sa sarili niya na actually lahat naman tayo gusto nating tumulong sa ating mga lugar sa ating lugar kung saan tayo pinanganak. Pero problema lang kasi kailangan nating aralin bago tayo pumasok sa politika. Alam niyo kung bakit? Mahirap kasi yung kapag ako nanalo 3 to 6 months ubos ang droga. Natapos na lang ang termino, magti 10 years na yung droga buhay pa rin. Mahirap kasi yung ganun. Tapos 3 to 6 months, maraming mamamatay na adik pag hindi sumuko. Maraming ang namatay, yung iba hindi nga adik, kahit estudyante pinatay. Pero ni isang drug lord wala. Sa Maynila, may nabalitaan ba kayo na drug lord pinatay? Wala. Kaya mahirap yung ganun Yung idadaan mo lang sa kwento, 3 to 6 months, ubos ang droga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Putang ina, kayo palang protektor ng droga. Talagang masira ang buhay namin. Bakit? Hindi man kami nagdodroga, masisira din kami. Bakit? Napuro ba naman Chinese na dito sa Pilipinas? Biruin mo, only in the Philippines, meron tayong economic advisor, pure Chinese. Bakit? Sa China ba, meron bang pure Filipino naging economic advisor doon? Wala. Diba? Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Actually, ang pagtakbo ng presidente, hindi po yan pag-aaralan ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 5 taon lang. Ang pagtakbo ng vice-presidente, hindi mo po pwedeng sabihin niya, next month, tatakbo na ako. Bakit? Pangalan ko Duterte at least kilala na tatay ko, kilala na ako dito. Kilala na ako sa confidential fund issue. Hindi pwedeng ganun. Kasi, walang saysay. Malulugmok ang bayan. Sabay-sabay tayong babagsak at sasabihin nating see you in West Philippine Sea. Mag-jitski, walang ganun. Ultimo nga pag-jitski, hindi nga pinunta doon. Bakit? Wala na, hindi na makakatayo. Pag sumakay ng jetski yan, pag binilis niya ang ikot ang manibela, lipad. Hindi na makabalik. Bakit? Wala, nahulog sa digong. Bakit? Hindi na nga makatayo di ba? Tingnan niyo, lalo ka gahaman. Alam niyo kung gaano kagahaman? 80 years old na. Tumakbo pa rin mayor. Bakit? Ayaw niyang mawala mga Duterte sa Davao. Bakit? Kasi pag si Basti ang tumakbo at kalaban si Nograles, hindi mananalo. So, yun lang.
Nagmamakaawa na nga si Digong sa Davao. Sa awa ng Diyos, pag manalo ako, baka sa 2028 si Inday na ang presidente. Ngayon may Diyos-Diyos ka, dati yung Diyos minagmumura mo. Diba? So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.